wala silang ginagawa kundi upang ipabagsakin ang mga Duterte. Kasi alam nila, hadlang sa kanila ang Duterte. Kasi malakas pa rin ang Duterte kahit anong paninirang gawin nila. Napakalakas ng mga Duterte talaga. Kami tahimik lang kami. Ngayon lang kami lumabas upang ipapakita namin ang suporta sa mga pamilya Duterte. Dahil alam namin kung gaano kalaki ang legacy na nagawa ni Tatay Digong sa taong bayan. Yun lang po. Wala na pong ibang masabi. Basta kami, suporta kami, tahimik lang kami. Ngunit sa puso at isipan namin, hindi na napumura yun. Natatak na yan sa puso at isipan namin ang mga Duterte. Dahil nakikita namin ang kanilang mga kabutihan, mga nagawa sa taong bayan, paano nila itinataguyod at paano nila paano nakarating sa atin ang kapayapaan. Kasi yung mga kriminal dyan, yung mga drug addict yan, yung mga anong tawag yan, mga rapist dyan, mga tinatawag natin na mga robbery dyan. Doon sa Davao, hindi yan aapi, magsisilayas yan sila doon. Dahil ayaw ni Tatay Digong na sila ay alam mo naman ang kapayapaan mahalaga sa atin. Pero iba na sa ating panahon ngayon. Dati, ang mga kriminal at ang mga drug addict, sila ang natatakot. Ngayon, iba na. Ang sambayan ng Pilipino na ang natatakot. Kabaliktaran yan. Ngayon, sabihin natin, maganda ang pamumuno ng ating kasalukuyang administrasyon na yan. Masasabi ba natin? Ang taong bayan na mabuhusga yan. Dahil alam natin, sa panahon ni Digong, malaking epekto ang nagawa niya yung drug, sabihin natin, mayroong mga collateral damage. Yung mga kapwa sindikato na yun, nagpapatayan sila. Tapos, kaagad nilang isabi na kay Tatay Digong yun. Hindi. Binabahira nila ng hindi mabuti yung drug manual ni Tatay Digong. Kaya yun lang, kapatid, basta ako, nakatatak na sa aking puso at isipan ang mga Duterte at hindi na yan mabubura magpakailanman. Kahit na mamatay ako, mawawala ako sa mundong ito, hindi na mabubura sa puso at isipan. Yun lang po. Maraming salamat. Ano sa'yo na po palagay kung pagkumpara kasi natin ang administrasyon ni Tatay Digong sa kasalukuyang administrasyon? Ano yung pagkakaiba? Ang pagkakaiba kasi ngayon, yung mga addict sa kriminal, yung nagkaroon na sila ng panahon na gagawa naman ng kriminal. Kasi hindi mo pwede sabihin yung, magpakabuti ka, magpakabait ka. Yung mga, mayroon na yung spiritual contamination ng bayan. Sinasaliba na yan yung masasamang espiritu, yung mga nagtutulak ng drugs. Kasi ang layunin na upang sirain ang milyon-milyong kabataan na hangad pa naman ng mga magulang ay makapagtapos sila. Ngayon ang tanong, paano ba makapagtatapos yung mga milyon-milyong kabataan kung sila ay sinisira na pinabutusan nila sa duga? Paano natin may bibigyan yan na magandang kinabakasan? Ngayon mga kwalkom, hahamunin sa iyo. Dapat bibigyan nyo rin ng tinatawag nating justisya yung mga milyon-milyong kabataan na nalulong sa tinatawag nating duga na hindi nakapagtapos dahil naging hadlang sila sa duga na kanila na galing sa tinatawag nating masama na kanilang ginagamit. Yun ang dapat yung mga kriminal na yan, hindi nyo dapat bigyan i-BBB yan. Hindi nyo pwedeng i-BBB yan. Mga kriminal yan, sinasaniban na yan ng tinatawag natin masamang espiritu. Talagang hindi na yan magbabago. Hindi na yan magsisisi. Talagang hindi na yan magbabalik sa loob sa Diyos. Kasi sinasaniban na yan sila, inaalihan na yan sila ng masamang espiritu. At sila mismo ay nagiging kasangkapan ng dyablo. Kaya si Tatay Digong, sabihin man natin na si Tatay Digong nagpapatay, hindi naman sinasabing pinapatay niya yung tinatawag mga Ang sabi niya, pag lumalaban sila, simple, pagtatanggol mo yung sarili mo, self-defense. Hindi sinabi niya Tatay Digong na patayin. Hindi, wala siyang utos na ganyan pag lumalaban.
Ano yung mensahe niyo po sa mga ating congressman, sa mga vulnerable congressman natin na sa kabila po ng marami yung apektado ngayon ng bagyo pero nakatuloy sila dito kay Duterte. What is your opinion about that? Yun ang hindi maganda dyan yun ang hindi maganda yan na pinopolitika nila yung tinatawag natin dating Pangulo. Kasi dito magastos yan. O gastos sila ng pera. Sila ang dapat i-invest kasi nilulustay nila ang pera ng bayan. O, kasi yung panahon nila, doon lang nila idinigay kay Tatay Digong kasi pagkalaban nila sa politika. Ayaw nila na manalo pa, ayaw nila na sisikat pa uli ang Duterte kasi alam nila yung mga hunger of power, mga gutom sa kapangyarihan, gusto nilang sila din ang paghahari sa politika. Kasi ganito ang prinsipyo ng tinatawag politics. Sa politics kasi, there is no permanent friend, there is no permanent enemy, but there is always personal interest. Yun ang prinsipyo ng politika. Kaya gusto na ipabagsak si Duterte kasi ang interest nila para makamkam niya, masusulo nila ang kaban ng bayan. Yun lang. Magsasalita si Atty. Isa na lang, sunod. Sa palagay mo, kakayanin nila si Duterte na loob. Yun ang, hindi naman sa pagmamayabang. Si Duterte, sabi ni Duterte, I will willing to go to hell if people, I will stay in paradise. Sabi niya, handa siyang mapuntahan kay basta ang taong bayan na kanyang pagkukulat ay mapunta sa kapayapaan. Yun ang gusto niya. Handa niyang itaya ang buhay niya para sa taong bayan. Yun ang gusto niya. Salamat po. Sabay ko yan. Bisaya. Sabay ko rin mga sabay ko rin. Dagang salamat po. Kaya disiplinado tayo salamat at may nakita ko tayo masa at at yung mensahe namin ito mapapalabas po nila yung mga gusto lumabas na pinipiling nila ang kanilang damdamin. Sana nakita nila kayo maging ito'y pamalakas sa kanila na kailangan na talaga na magkaisa na tayo ay lumantad para sa susunod nating henerasyon. Ito yung mensahe ni Pangulong Duterte sa ano palakasan? Ito po yung nakakalago sa inyong kasaluto yung nasa kaya ko para sa iyo. Ito po yung nag-isay sa inyo. Sa Panginoon Duterte. Nakita ko, iba kayo panahon mo na kailangan niya makita na ang sinugalan niya ay talagang nagmamahal at marunong. Mahirap na tayo pero may mag-ibig. Sa muli, maraming salamat po. Dahil ang pagbabago ko ang sinugalan sa atin. At nakita natin kung paano po tayo nag-isipan. Salamat po, ulitin ko, maraming salamat at mabuhay po kayo. Marami hong yung nakita ho ngayon, magbubukas po sa ibang grupo ito ng magbibigay ng katangan, magbibigay ng pagkakataon na marami palang tumitindig na marami palang hindi mukhang pera. Hindi tayo bayaran. Hindi tayo bayaran. Hindi kami bayaran. Hindi kami bayaran. Hindi kami bayaran. Hindi kagaya nyo, kunting-kibon pera. Kunting-kibon pera. Kaya kahit masama na dahil sa pera, ayun na, yun na yung nangyayari.
Muli po, maraming po salamat. po mga kabayan. So yun po at balikan naman natin dito yung kabila kung mayroon pang mga anti